May kanya-kanya tayong paraan upang hanapin ang ninanais nating ligaya. Yung iba, inaabot ng buong buhay nila sa paghahabol ng saya na di nila makita-kita. Pero sa aming mag-asawa, unti-unti naming natagpuan ito sa mundo ng pagkakamping. Kaya't samahan nyo kami sa isa na namang moto camping adventure episode at magtungo tayo sa home of the calm waters of Batangas, White Sand Beach ng bayan ng Calatagan. Kahit ano pang hinihintay natin, simulan natin to! I'm falling down and I don't know how I do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're mine, take it to paradise. Yeah, it feels like I'm on cloud nine. Morning mga kabayang nurses. At ngayon ay Sabado at may plano tayong puntahan ngayon kasama uli natin si Mrs. Isang bayan to sa Batangas at sa tabi ng dagat. Alam niyo na ako siguro kung saan yun. Anyway, ngayon pala ay nagpe-prepare tayo. Kagabi kasi ako ay pagod na pagod kaya hindi na ako nakapag-prepare. Magkakarga lang naman tayo ng mga gamit sa bag. Tayo nga pala ay medyo natuto sa ating pag-iimpake last time na masyadong mabigat yung dala namin at nahirapan ako mag-drive ng motor. Sobrang bigat ng likod ko. Ngayon ay titingnan natin kung magawa na natin yun ng paraan. Pero tingin ko ganun pa rin kasi yun pa rin yung aming mga dadalhin eh. Ito, meron tayo ditong organizer ng lutuan. Yung ibang ilaw ko dito ko na rin nilagay kasi wala akong light organizer. Pala'y nabili ko sa Shopee. Kung gusto nyong may ganito din kayo ay tingnan nyo na lang sa pinned comments. Tapos ito yung aking ground sheet, yung aking altitude outdoor na tent. Ito napakaganda nito. Hindi magsisisi. May kamahalan siya pero solid yung quality niya. Kung gusto niyo rin pala ito, nasa pin comment din yung link. Ito yung aking tarp at poles. Ito yung kapote namin ni Mrs. dalawa. Gloves, ewan ko, suotin ko kasi hindi pa ako sanay. Subukan natin yung aking tire inflator. Yung mga pampasak ko pag naplatan. Huwag naman sana. Yung aking reflectorized straps para ipapatong ko sa aking suot. Ito yung aking Moto Wolf. Nasa saddlebags, soft saddlebags. Diyan natin ilalagay yung mga tents. Yung mga pwedeng mabasa. Ay, hindi. Waterproof pala to. Yung mga hindi pala pwedeng mabasa. Nandito na rin yung aking mga upuan, yung bandamit. Yung ating isang tripod pa. At ito, wala pa yung bigas. Sa cable ties. Yung akin nga palang aking tawag dito, tali, paracord, naubos ng bagyo. Pinantali-tali ko sa mga tolda. Pero tingnan ko kung may marirecycle pa ako doon. Mas maganda din yung may taling dala eh. Napakatibay nun. Nung ako'y nasa Saudi pa, doon ko pa yung binila sa Amazon. Pero meron din nun dito sa Shopee, sa TikTok, mga ganun. Parehong quality lang palagay ko, pero hindi ko pa nakikita eh. Pero isa lang paracord din naman yun. Hindi ko lang alam ha. Masya tayo munang mag-prepare. Pero pala ako nabili sa Shopee. Ito. Survival knife / all-around knife. Kitchen knife para sa akin. Mabigat siya. Tsaka tingnan nyo. Ang kapal nung spine. Nung kutsilyong to. Hindi ko lang alam kung tatagal to. Pero tingin ko okay to eh. Hindi ko din sure kung may heat treatment. Kasi hindi ko pa rin siya napapang-chop ng kahoy na panggatong. Alam niyo yun yung igaganyan nyo sa kahoy tapos tutok-tukin nyo dito. Hindi pa. Pero nagamit ko na siya dito pantaga-taga dyan sa mga patay na sanga ng aking mga halaman. Gusto kong pasalamatan yung mga nanood ng ating previous videos. Lalo na yung final exit video. Napakaraming nanood, 15,000, nagulat din kami ni Mrs. At nung nakaraan na nagpunta kaming Cavinti, kung hindi nyo pa napapanood ay lalagay ko lang dito yung
link. Yun yung first ever camping namin. Kasama namin mga kaibigan namin. Dumaan nga pala kami sa gasolinahang ito kasi mura lang gas dito. 51 pesos lang ay may 1 litro ka ng unleaded gasoline. Bilhin muna kami ngayon sa grocery. Ha? Ay. Oo nga pala. Before you, there was no sun. The light came only from the moon. Before you, I had no fun. The silence echoed in my room. Tapos na kami ngayon malengke, mag-grocery at kami pupunta na ngayon sa aming pupuntahan. O sige na, sama na kayo sa amin. Sa Malparo! What if this could last forever? Babe, you got me on my knees. It's never wrong when you stand close by me, and I'll be right by your side. Napaligo sa Lipa, tawag nga doon? Yung mga bypass road. Ang Lipa Bypass Road o Manila-Batangas Bypass Road ay isang mahalagang alternatibong ruta na itinayo ng DPWH para mabawasan ang trapiko sa Jose P. Laurel Highway. May haba itong humigit kumulang 5.39 kilometro sa unang seksyon. Ito ay tumutulong sa mas mabilis na biyahe para sa mga motorista mula Lipa City papunta sa Star Tollway at iba pang bahagi ng Batangas. Bukod doon, inaasahan itong mag-boost sa kalakalan at kaligtasan ng kalsada dahil mas maayos at mas maaliwalas ang daloy na sasakyan. At pagtapos nga naming baybayin ang Manila-Batangas Bypass Road at lampasan ang bayan ng Lipa at Cuenca, ay may nadaanan kaming nagtitinda ng buko juice sa tabi ng daan. Kaya naisipan na muna naming magpalamig at ipahinga ang aming puwet. Hindi pa kasi kami sanay na mag-asawa, magbiyahe ng matagalan. UB adventurist, kumbaga. Tumigil muna kami dito at biglang nauhaw. Tapos taktakin mo, yan. Yan! Pagtapos nga namin magbuko ay nadaanan namin ang isang bayan na dinadayo dito sa Batangas, ang bayan ng Taal. Sa tuktok ng bayan ng Taal, nakatayo ang isang simbahan na hindi lang gusali, kundi isang buhay na saksi ng kasaysayan. Ito ang Taal Church o Basilica of St. Martin de Tours, ang pinakamalaking Catholic Church sa buong Asya. Unang itinayo noong 1575 na sira ng pagputok ng Bulkang Taal at muling itinayong mas malaki at mas matatag noong 1856. Hanggang ngayon, nananatili itong bantayog ng pananampalataya at arkitekturang kilala sa napakalawak na fasad, malalaking haligi at tunog ng kampanang bumabalot sa buong bayan. Isang lugar na hindi lang dinarayo, kundi hinahangaan. Ito ang Taal Church, simbahan ng lakas, pananampalataya at hindi matitinag na kasaysayan. Agad na rin kaming nagpatuloy sa aming paglalakbay at pagkatapos naming maipit sa traffic sa Lemery, kumain sa KFC at mamangha sa mga tanawin sa Balibago-Balayan Highway ay narating na namin ang bayan ng Calatagan. Nang marating namin ang pamilihang bayan ng Calatagan ay agad kaming sinalubong ng pangaharana ni tatay. Hindi na rin namin nakuha ang kanyang pangalan. Pero kung sakaling mapadaan kayo at inyo siyang makikita, ay kung maaari ay paabutan nyo naman siya ng kaunting aginaldo. Lalo na't nalapit na ang Kapaskuhan. Galing ni tatay, ano pangalan niya tayo? Ay siya, yun pala, pag kayo pupunta dito, ay maganda kayo ng 30 pesos per head para ecological fee. May ibibigay sa inyo stub, tapos papakita nyo dun sa resort na pupuntahan nyo para hindi na kayo dun singilin ng ecological Shout fee. out sa inyong mga kawani ng Barangay Santa Ana, Calatagan, Batangas. Salamat sa inyong effort na pagbabantay at paglilinis ng inyong napakagandang bayan.
Opo. Dito po ang wristband para for security purposes. Para alam na nandito. Yes po, na nakabook po kayo sa Edna's Beach and Campsite. Sir, bali 1,260. Magkano po? 1,260. 1,260. Bali po, magkano po ang rate per head po for moto camping? 200. 200. Tapos yung tent po, 300 ang rate. Tapos 380 per head. 380 per head. Kung nag-extend ka mo. Andito na ho kami ngayon sa Edna's at kasama namin si Sir Arman po. Sir Arman. Yan. Si Sir Arman yung magpapakita sa amin ng lugar nila kasi kadarating lang din namin. Titingin kami ng site kung saan kami magtatayo ng tent. Medyo marami ding tao ngayon kaya hinayaan ko lang ang boses ko. Weekend. Pag Saturday, Sunday po, parang Yes. tao. Ito kasi sir, day tour lang. Ito ha. Oh, day tour. Yung pong dulong yun, day tour din. Saan tayo pipisto? Sa dito. Dito. Itong spot na napili namin ay sarado pa dahil naglilinis pa sila sa aftermath ng nagdaang bagyo. Pero salamat sa management ng Edna's at napagbigyan kami dito magtayo ng tent. Napakababait ng staff dito at lagi may nag-iikot na staff at security. Kaya safe na safe ang mga gamit nyo. Dito ano? Walang langgam? Ha? May mga langgam. Walang langgam dyan. Wala nakikita langgam? Mamaya matayuan namin, puro langgam eh. Walang langgam dyan. Ba, paano mo nasabi, malabo mata mo, bulag ka. Si Mrs. kasi, ayaw mo niya magsalamin. Gusto lang niya lagi naka-shades. Ayaw niyang suotin yung prescription glasses niya. Sa haba ng aming biyahe ni Mrs. ay talagang sulit itong lugar na to. Hindi siya malinsangan. Actually, mahangin nga ngayon eh. Malamig dito. Nakakatulong din siguro itong mga puno sa likuran namin. Sulit yung sakit ng Nang balakang. sakit daw singit niya. Balakang! Sige na, magse-set up muna kami. Kapote. Nga pala, sa aming napwestuhan ay walang saksakan. Kailangan lang daw mag-rent ng 250 per day. Para siguro sa extension. Tingnan natin mamaya kung paano nila gagawin yun. Nilipat ko nga pala yung motor ko dito sa kabila. Kasi may bagong guest na dumating dun sa una nating napwestuhan. Ay siya, maganda nga yun. Marami kami dito. Marami din makikilala at hindi nakakainip yung aming camping ngayon. Pag sinama mo ang iyong asawa sa pagka-camping, ay mas makikilala mo pala siya. Malaman nyo ang hangganan ng pasensya, kanya-kanyang kahinaan, at strengths ng bawat isa. Sa simpleng pagtatayo ng tent, ay mas uusbong ang inyong pagsasama. Parang naging therapy session to sa amin. Nalaman namin na mas napapadali ang kahit anong mahirap basta nagtutulungan. Ako post na. Sa bagal nga namin mag-set up, ay inabot na kami ng ulan. Kaya pinatago ko muna si Mrs. sa tent. Habang Pagbubuksan nagtatayo mo yan, ko, tarp namin. Pag bubuksan mo, umihinto siya. Naulan! Oh, pasok ka na dito. Nagbibiro sa amin ng panahon. Paano kung ba makukunan yung sunset nito? Naulan. Nung tumila ang ulan, ay lumabas na si Commander at hindi niya na matiis ang kabubuhan ko sa pagtatayo ng tarp. At kasabay nga ng pagtuyo ng magkasamang pawis at ulan sa aking likuran ay siyang pagpapakita sa amin ang ganda ng dapit hapon sa Kalatagan. Pagpapaalam ng lumipas na araw at pagpapahiwatig na oras na ng pahinga. Is there something left for us to say? Over and over we try.
Inabot na tayo ng dilim kasi hinabol ko yung sunset. Kailangan ko makuna ng drone para sa inyo. Ganda na sunset dito. Isipin mo, pupunta kayo dito, pagod. Tapos pagdating nyo, ang sarap ng hangin, ng aliwalas. Saka hindi siya masyadong yung wave. Hindi siya ma-wave, oo nga. Hindi siya wavy. Ito nga pala uli yung aming biniling ilaw sa Shopee. Yung link pala nito, ilalagay ko lang sa pin comments. Nauuntog na pala ako sa mga kahoy. Ang galing ng cameraman natin, nauuntog na. Ayan o. So, pakita mo yung kahoy. Shout out kay Idol. Ano nga yung pangalan? Direk Chino. Baka naman yung hamok mo. Yung sabi ni Mrs. yung baka naman yung hamok mo. Direk Gino, Hindi, sold out Idol. na daw eh. Nakita ko yung vlog mo kahapon nata, Direk Gino eh. Ikaw lang talaga yung gusto kong ano. Na sold out, congrats nga pala. Baka naman, pag sunod na batch. Ano man pag nanonood ka ng ano, pag moto camping, lipat mo kay Direk Gino. Ito din pala yung nabili nating lamesa sa Shopee na naman. Lahat Shopee. Meron din pala ditong tindahan. At kung tinatamad kayo magluto, pwede kayo magpaluto. Tsaka meron na rin ditong mga meals na ready to eat na nalulutuin din nila. Andiyan, ilalagay ko na lang dito yung mga presyo at kung ano yung mga available na drinks tsaka mga food. May sari-sari store din sila dito na ang pagkakalam ko ay meron ng butane tsaka mga basic needs na kakailanganin nyo sa pagluluto. Pala yung kanilang tindahan dito. Kung may matailangan kayo. Hanggang anong oras po kayo bukas? Mga 7 or 8. Depende sir pag pag-a-announce ko kami pag nagsara. Oo. So ito yung mga mabibili nyo dito. Ano nga ang pangalan nyo? Rosalie na. Ma'am Rosalie. May tubig ko kayong tinda? Meron na. Yung... Ay, ito pala. Ay, yung sa galon. Oo, ari pala. Magkano isang to? 260 po sir. Deposit lang yung 260 ang tubig. Pagka naibalik ko. Ipabalik ko 200. para refine mo yung 100. Sige ha. Dito tayo ngayon sa loob ng tent at naghihintay tayo ng maluto ang ating sinaing. Nalimutan din namin yung pangharang. Yung Enjoy My Life ni Pobman. Alam niyo yun kung sino man nakakapanood. Ayan, buti lang at hindi ngayon masyadong mahangin. At yung aming apoy ay steady lang. Hindi siya nililipad ng hangin. Yan, si Mrs. ang tagabantay ng aming sinaing. Kapi tayo. Kami dito ay pa-relax lang. Saktong kwentuhan, chismisan, yung unwind, pahinga. Ay napakatahimik naman kasi dito sa Ednas. Kaya kayo talaga ay marirelax. Maririnig nyo lang yung lagaslas ng... Wala nga lagaslas ng tubig kasi may breakwater ata doon sa dulo eh. Kaya walang alon dito. Hindi siya maalon. Tapos parang hanggang alak-alakan lang yung tubig kanina dyan. Kasi low tide. Siguro sa umaga mag-high tide yan. Tingnan lang natin. Ang amin palang hapunan ngayon ay pritong gempo. Actually ito ay nakamarinade na. Binili namin kanina sa grocery. Tinamad na mag-ihaw. Piprito na lang. Ulit na ang dating. Kasi umalis kami kanina sa bahay ay... Sabihin mo kung bakit. Sabihin mo kung bakit. Oo nga. Umalis kami kaninang sa bahay, mga alas 10 na ata. Kasi simula pa kahapon ng umaga, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ang gusto kasi ni Mrs. sa bundok. Gusto mo naman dagat. Gusto ko naman dagat kasi nga, ang dahilan ko naman kaya ayaw ko ng bundok, katatapos lang ng bagyo. Natakot ako sa landslide. Kaya gusto ko munang sa dagat muna. Kaya yun, sa hulit-huli lang din naman kasi akong naghahawak ng manibela, di ako nanalo. O ay siya, tayo kumain na. Hey, you're good at
Papakita ko nga pala sa inyo yung CR na nandito. Malapit lang to, katapat lang ng aming campsite. Itong side na to ay sarado, nakalock. Shower made. Ito lang ang bukas. Mga pambabae lang to. 1, 2, 3, 4. Ito naman yung loob. Medyo mabuhangin eh. May shower. Yan. Ito naman yung CR. Apat din na rin. 1, 2, 3. Yan. Meron din mga timba, tabo. Siya paano tutulog na rin kami at sana ay maabutan natin yung sunrise bukas. Magising tayo. O, dyan na muna kayo. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Buti na lang nakapagpalipad tayo kaagad ng drone. At dumayo na naman, may uwak na naman, wak, may gano'n na naman dito. Pero palagay ko hindi dito yan nakalungga. Malayo yan, dumayo lang yan dito, naghahunting. Hindi lagi. Ito kami ngayon sa taas ng puno. Nagbalik bata. Ako hirap na hirap umakyat dito kanina at ako'y nirarayuma na naman eh. Parang mga bata. Ayan o. Kita mo yung puno. Ganda. Ang ganda itong punong to. Paano kaya ito natubo dito? Ayun o. Hindi ito ata yung bakawan. Bakawan nga ito. Bakawan ba to? Oo. Bakawan nga. Kita mo yung ibang puno. Ayun, ang dami. Ito magaling umakyat oh. Hindi ko nga alam paano ko nakit to eh. Paano kaya bumaba? Problema, paano bumaba? Sa babang yan. Ha? Yun na, baka na. Baba na ako? Oo, baka na. Paano? Malay ko. Sige, baba. Oo, ikaw naman ngayon. Oo, lo, sige. Oo, hindi ko kayo. Hindi ka naman ako. Sige, ka ha. Pagtapos nga namin magtampisaw ni Mrs. sa dalampasigan ng Kalatagan, ay nagpasya na kaming mag-pack up. Ang check out time nga pala namin dito ay alas 12. Ngayon ay 11:45 na. Hindi pa rin ako tapos mag-pack up. Ay tingnan natin. Busog pa naman eh, kaya baka sa daan na lang din kami ni Mrs. mag-tanghalian. Shoutout nga pala sa naging kaibigan natin si Victorino Sistoso at ang kanyang buting may bahay na naging kaibigan natin sa ating pagkakamping. Saan man kami dalhin ng kalsada ng aming pagsasama, karagatan man yan, ilog o kabundukan, ay siguradong dadalhin namin ang itinuro sa amin ng karagatan ng Kalatagan. Iyon ay ang pagiging kalmado tulad ng kanyang dalampasigan. Gaano man kalakas ang unos, gaano man kabigat ang problema,
ay kakayanin namin basta kami magkasama. Kaya kabayan, kaya mo yan! Hanggang sa susunod na episode, paalam!